May nakakapakabang bukol sa katawan mo? Nakakatakot isipin na baka cancerous ito, pero hindi lahat ng bukol ay delikado. May mga bukol na dulot lang ng pamamaga, bara sa dugo, fluid retention o simpleng taba. Pero may mga bukol naman na seryoso talaga at kailangan ang seryosong gamutan o operasyon kung kinakailangan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 tradisyonal na halamang Pilipino na ginagamit bilang pantulong upang mawala ang bukol sa ating katawan. Kung paano ito ligtas gamitin at ano ang sinasabi ng tradisyon at research sa kanila. Tandaan, pangsuporta lamang ito at hindi pamalit sa doktor, pero mahalagang malaman para sa unang hakbang sa kalusugan mo. Unahin natin ang bituon or sea poison fruit. Ang bituon ay isa sa pinakamabisang tradisyonal na halamang gamot na ginagamit sa matitigas at matagal na bukol. Sa tradisyonal na paniniwala, ang bituon ay may kakayahang palambutin ang stubborn tissue at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo sa paligid ng bukol. Kaya ito ang huling option kapag hindi na epektibo ang ibang halamang gamot. Subalit, ito ay sobrang mapanganib at ito ang dahilan kung bakit ito hindi pangkaraniwan at laging may babala sa paggamit. Ang halamang ito ay may taglay na lason na matatagpuan din sa balat at prutas ng halaman. Sa katunayan, ang English name ng halamang ito ay sea poison. Ginagamit ito sa ilang lugar bilang pamatay isda o panghuli ng mga hayop sa tubig. Ang direktang paggamit sa bukol o sa balat ng hindi wasto ay maaaring magdulot ng panganib. Mahigpit ding ipinagbabawal ang kumain ng anumang parte ng halaman. Pinapahid lamang ito sa paligid ng bukol at hindi kailanman iniinom o kinakain kundi sa panlabas lamang na bahagi ng katawan gaya ng pagtatapal o pagpapahid nito sa bukol. Sumunod ay ang halamang tuba-tuba. Ang tuba-tuba ay isa rin sa mga halaman na mayroong malakas na epekto laban sa matitigas na bukol. Gayunpaman, may taglay rin itong toxic properties kaya pinapayuhan ng lahat na huwag basta-basta kakain nito, lalo na ang bunga na siyang delikado. Ginagamit lamang ang dahon ng tuba-tuba bilang pantapal sa paligid ng bukol, hindi ito iniinom. Ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng pinsala sa balat at nervous system. Kaya sa tradisyonal na kaalaman, ito ay ginagamit lamang bilang panghuling opsyon. Pinapainit muna ang dahon nito, saka pinapahid sa paligid ng bukol. Maari ding pahiran ng langis ang pinainit na dahon bago itapal na bahaging may bukol. Limitadong beses sa isang linggo lamang at mas mainam kung may karanasan sa paggamit nito. Ang dita, tinatawag din blackboard tree. Ang punong halamang ito ay nabibilang sa ornamental plants at maituturing na isa sa native trees ng Pilipinas. Ginagamit ang halamang ito bilang gamot sa ilang uri ng sakit. Ang balat o dagta nito ay ginagamit sa matitigas at paulit-ulit na bukol. May mild anti-inflammatory effect at pinaniniwala ang nakakatulong sa natural repair ng tissue sa paligid ng bukol. Pinapahid sa paligid ng bukol, hindi sa sugat, at limitado ang paggamit para maiwasan ang iritasyon. Tradisyonal na ginagamit bilang pantulong sa tuloy-tuloy na bukol. Sumunod ay ang malunggay. Marami na ang nakakaalam kung gaano kasustansya ng halamang malunggay o moringa na tinatawag ding drumsticks tree. Bukod kasi sa yaman nito sa nutrisyon ay mabisang gamot din ito sa iba't ibang uri ng sakit. At sa puntong ito ay ang pagiging gamot nito sa bukol. Hindi dahon kundi ugat ng malunggay ang ginagamit para sa matagal na o chronic na bukol na may kasamang pamamaga sa loob ng katawan. Pinaniniwala ang nakakatulong ito sa pagpapalakas ng katawan at immune system. Kaya mas may kakayahan ang katawan na ayusin ang sarili.
pinakukuluan ang ugat at iniinom bilang tsaa, regular na 1 beses sa isang araw. Hindi ito instant na solusyon, ngunit bahagi ng tradisyonal na support system sa immune health at tissue repair. Sumunod ay ang banaba. Isa sa mga maituturing na native trees ng Pilipinas at isa rin sa mga mabisa at subok ng halamang gamot. Ginagamit ito sa iba't ibang uri ng sakit kasama na ang bukol. Kapag ang bukol ay matagal na at may paninigas, ang banaba, partikular ang ugat o balat nito, ay ginagamit sa tradisyonal na gamutan. Pinaniniwalaan na tumutulong ito sa paglilinis ng katawan at pagbabawas ng paninigas sa bukol. Pinakukuluan ang ugat o balat at iniinom bilang tsaa, karaniwang 1 beses sa isang araw. Maaari rin itong ipagsama sa iba pang anti-inflammatory herbs para sa mas mabisang epekto. Ang banaba ay hindi pang madalian at ang epekto nito ay unti-unti, kaya mahalaga ang consistency sa paggamit. Sumunod ay ang balimbing na pula. Ang balimbing na pula ay ginagamit kapag ang bukol ay may kasamang pananakit o hapdi. Pinapahid ang pinakuluang dahon bilang tapal sa paligid ng bukol, hindi direktang sa bukol o sugat, upang maiwasan ang iritasyon. Pinaniniwalaan na nakakatulong ito sa pagbawas ng kirot at discomfort lalo sa mga panlabas na bukol. Ang ganitong tradisyonal na gamutan ay hindi pampawala ng bukol mismo, ngunit nagbibigay ng comfort sa pasyente habang sinusubaybayan ang kondisyon. Ito naman ay ang pandakaki. Ang pandakaki ay isang ornamental plant na kadalasang ginagawang bonsai tree ng mga hardinero. Matagal na itong ginagamit sa tradisyonal na gamutan sa Pilipinas. Pinaniniwalaan na unti-unti nitong pinahuhupa ang abnormal na pamumuo ng tissue sa balat at laman, lalo sa bukol, na hindi naman masakit ngunit hindi rin nawawala. Dinudurog ang dahon at ipinantatapal sa paligid ng bukol. Kadalasan din ay hinahalo sa kaunting langis para maiwasan ang pagkatuyo at pangangati ng balat. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng pandakaki sa loob ng maraming araw ay pinaniniwalaang nakakatulong sa unti-unting pagbawas ng pressure sa bukol at pagpapagaan ng pakiramdam ng pasyente. Ito naman ay ang ikmo o buyo. Kapag ang bukol ay matigas at may kasamang kirot o pinaniniwala ang dulot ng lamig sa katawan, ginagamit ang ikmo o dahon ng buyo. Iniinit ang dahon bago ipahid o ipatong bilang warm compress sa paligid ng bukol, dahil nakakatulong ang init na dulot nito sa pagpapaluwag ng naninigas na tissue at pagpapabawas ng discomfort. Ang ganitong tradisyonal na gamutan ay nakakatulong sa unti-unting pag-relax ng tissue at pagbawas ng kirot habang pinapalakas ang daloy ng dugo sa apektadong bahagi, kaya mas komportable ang pakiramdam ng pasyente. Ito naman ay ang katakataka. Ang katakataka ay ginagamit sa malalambot na bukol na parang may tubig o cyst. Pinaniniwalaan nitong unti-unting binabawasan ang pressure at pamamaga sa paligid ng bukol. Nagiging komportable ang pakiramdam kapag ginamitan nito. Dinudurog ang dahon at ipinantatapal sa paligid ng bukol, kadalasan gabi-gabi, at minsan ay hinahalo sa kaunting langis bago ipahid. Ang epekto nito ay dahan-dahan, ngunit tradisyonal na nakikita itong pantulong sa comfort at minor swelling relief. Panghuli ay ang luya. Ang luya ay kilala sa buong Pilipinas bilang epektibo sa pagbawas ng pamamaga sa loob ng katawan. Para sa mga bukol na nagsisimula pa lang, may kasamang paninigas o lamig, iniinom ang pinakuluang luya bilang salabat. Ito ay tumutulong sa katawan na mag-self-correct, mapabuti ang daloy ng dugo,
at mapalakas ang immune system. Maaari rin itong ihalo sa kaunting langis at ipahid sa paligid ng bukol bilang masahe. Ang paggamit ng luya ay ligtas, tradisyonal, at karaniwang hakbang ng mga Pilipino sa simula pa lang ng bukol. At yan ang 10 halaman na maaring makatulong upang mawala ang mga bukol sa katawan. Ang mga halamang ito ay pantulong lamang, hindi pamalit sa doktor. Kapag ang bukol ay lumalaki, matigas, masakit o matagal nang naroon, ang tamang hakbang ay magpatingin sa medical professionals para sa iyong kaligtasan. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.